Hello guys! Good morning! Welcome to our vlog! So, today, naka-gloves ako no. So, madaling araw na ngayon. So, day off natin. Pangatlong araw na doon ng day off. So, mga past few days, ako nakapaglinis kasi mas inuna akong kung ano-ano mga pinagagawa ko ng mga nakaraan. Anyway, wala lang. Pagka ganito kasing gabi, saka ako nagkakaroon talaga ng time para makapaglinis kapag tulog na yung mga anak ko. So, kanina umaga, ayan, grocery tayo. Tapos, medyo naayos ko na yung iba eh. So, kanina sobrang gulo talaga ng isip ko, sobrang kalat. Kasi kahit anong ayos mo, kapag talaga gising yung mga bata, ang hirap kasi syempre magluluto ka, 'di ba? Tas maya-maya makatalikod ka lang kung ano nang ginagawa. So hindi ko talaga hindi ako makapag-focus sa paglilinis kasi iayusin mo yung isang side tapos ando naman siya, kakalatin niya yung mga kung ano-ano kasi nag-grocery ako. So talaga pinagkakalat niya lahat ng mga pinapamili ko kanina. So lahat gusto niyang pagbubuksan. So si Marcos yung anak ko yun. Anyway, so ayoko naman sana magpuyat, no? Kasi bukas may appointment tayo sa um, psychologist dun sa school ni Marcus. Di pa siya nag-school pero dun kasi siya ina-assess sa isang school na malapit dito sa amin, public yun. So, ayan. Pero wala tayong choice kasi usually ganito talaga yung time ko. Kanina medyo kailangan ko ng motivation is kailangan na manood ako ng mga organizational stuff. Ayan. So, eto guys, lilinisin ko to. And maghuhugas pa ako. Ipon ko muna yung mga ano namin, mga hugasan. Tapos, ayan yung niluto kong um, ang tawag dyan, palabok na hindi siya nagmukhang palabok. Parang kulang sa ano. Anyway, okay naman din yung lasa. Ayan yung mga kalat-kalat. So, ayan. Sobrang daming bagay-bagay. Ito medyo naayos ko na to. Ito din. Ito yung mga ipapamigay natin sa um, Goodwill. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung kalat namin. So, guys, ganito pag nag-organize ako, para hindi ako masyado agad ma-stress. Para lang medyo nakaligpit ng kahit papaano. Nilalagay ko sa isang box. Tapos mamaya ako na to isusort tong mga to. Tapos yan, hindi ko pa naayos yung iba. Ayan, ganyan yung outcome. And ayun, ganyan yung sitwasyon pa natin sa ngayon. So, ito yung Christmas tree namin. Yan yung binuo namin nung nakaraan. Ngayon, yan na yung status niya, guys. Wala na siyang mga balls dito kasi pinipitas yan ng anak ko. Ayun na lang natira, konti na lang doon sa taas. So, ayan yung mga pinapanood kong organizational, para naman medyo ma-inspire tayo. Tapos kanina, ako, um, where you been ako, yung pinupuntahan nating bean store. Mga 25 cents. Pakita ko lang sa inyo, no? Mga, pandagdag kalat dito sa bahay na. Pero kasi, 25 cents naman. Pero, kasi, na ako, kasi minsan may mga events sila, Alona. So, ayan, minsan nakakita ko ng mga costume. Ayan, kagaya nito. Costume ni, sino ba yun? Yung sa, ano to, yung kinakanta-kanta nila. Ayan. Ayan, pang costume niya. Bahalang matripan niya. So, 25 cents lang naman. Tapos, ito, pants. Ang cute. Flared. Ayan. Haul pala, no? Hindi pala clean. Hindi kasi, guys, medyo nilabas ko yung iba kasi bala ko magbalot ng regalo. So, guys. So, binibigyan ko lang sarili ko ng at least 2 hours para gawin ang lahat ng mga gagawin ko. So, ito, nakita ko rin tong costume na to. Wala lang, nakita lang ako. Ayan. Para siyang pang, um, mga princess, mga queen, mga wala lang, 25 cents lang naman para mali mo may paggamitan tayo or pwede natin siyang i-donate. Sa mga dress, sana magamit ko. Ayan. Pang summer dress. Yung mga items nila doon, hindi naman ganun ka-okay yung quality. Parang mga, siya parang mga Temu. Yung mga parang kumbaga sa atin, Lazada.
Pero may mga item din ako, ito pang ano, pang display. Di ko rin alam kung ano. Pero 25 cents lang naman. Di ko na kaya nasama guys kanina. Medyo hassle kasi may maliit akong bata. Ang hirap mag-video-video nang nakikipag-unahan ka. Di ko alam kung para saan to pero i-google search ko na lang. Pero mahilig ako sa mga ganyan. Yung mga macrame, mga ganyan pang art. Feeling ko nilalagyan to ng ano, halaman ba? Hindi ko alam eh. Pero ang cute niya kasi. Or ano ba siya? Basket? Bag? I don't know. Mamaya isa-search natin. Ay, hindi pala. Next time. Pag may time. Tapos, ito, isa uling dress. Ayan. Yan, pwede natin pang church. Mga bago yung mga items nila doon. Yung mga ano, hindi nare-return. Alam mo, ang dami doon yung mga personalized item, guys, na ano, um, sayang. Alam mo, ang gaganda pa naman ng iba, as in yung iba mga medical alert, sayang di nakakarating. Paano kaya, no? Paano kaya yung loss nung, kunwari, ako yung nagtinda, tapos, hindi nakarating dun sa, ano, sa, um, customer, 'di ba? Paano 'yun? Loss din ng ano, 'di ba? Siyempre ibabalik mo yung pera. So, sayang, 'di ba? Anyway, hindi ko alam kung ano yung mga pero nanghihinayang kasi ako dun sa mga ano, yung mga personalized na item na wala naman kumukuha. Meron nga dun lapida eh. 'Di ba? Tapos mga anyway, wala din siyempre kumukuha ng mga yun kasi siyempre personalized yan. Naiiwan yung mga ganong item dun. Anyway, ito ang cute pag nag-camping. Medyo nag-iipon na kami guys ng mga gamit na pang camp kasi pag nag-summer, ganyan. Ang lagayin to ng egg guys. Para hindi mabasag yung egg in transit kapag nagbabiyahe kayo. Naalala ko kasi na nagbubuntok ako, may mga ganito-ganito nilalagay. Tapos eto, marami akong ganito. Parang ano, nakita na ko sa lalagyan, parang pwede siyang gawing ano, art. 'Di ba? Kaya nagkaka-clutter kasi mahilig tayo mag-hoard ng mga item. Ayan, ganyan siya. Kita niyo ba? Ayan, pang Christmas to eh. Pero ang cute kasi ng lalagyan niya. Bala ko kasi mag-business guys ng fuzzy wire art. So, ito din, ang cute. Sobrang mura lang naman na nagastos ko, kaya lang ang tagal ko doon titipinin. Di ko alam kung nasasayang lang yung oras ko. Well, which is true, nasasayang naman talaga yung oras natin doon. Tapos, di ko na, ito, cute din. Ano siya, swimsuit. Ano lang pala to, top lang pala. Ayan, para pang summer. Kasya to sa akin. Bago pa naman to. 25 cents lang, di ba? Tapos ito, ayan, dahil nagkakanawalaan yung aming mga pang, ano tawag dyan, pang, tahe. Ayan, kompleto na siya. May scissor, tapos meron yung pang tas-tas. Wala pa lang akong lalagyan eh. Tapos ito, mga iba-ibang sizes na ano. 25 cents kasi kung bibili ka ng ganito sa mga store, medyo mahal din yun eh. Okay na yan, at least meron tayong. Tapos, ano pa ba? Ito pang ano, pang 90s Tapos ayan, sando. Tapos ito, pang bata to kasi si Ella na may nakuha ko nung nakaraan na pang bake. So, bala kong activity. Wala na kasi silang pasok starting tomorrow. Kaya malakas ang loob kong magpuyat kasi hindi ako magigising ng maaga para mag-prepare ng baon at maghatid ng aking panganay. So, medyo, alas 9 pa naman yung aming appointment eh. So, ito naman, ito clip, ito, galing ako may ganito ako galing sa Pilipinas, pero, meron na rin pala dito, yan, bibili online. Maganda to pang ipit. Marami ako nakukuhang compliment dito nung bago akong dating, yung mga pasyente ko, yung mga nurses ko itong facility sa ipit na to, kasi wala pa nito dito sa US natin. Tapos ito, ipangre-regalo ko to sa kasamahan ko kay Keisha, letter K. Ayan, doon na rin ako kumukuha ng mga pang-gifts. So, di naman nila alam na 25 cents. Pero sa thought that counts, di ba? Hindi man natin kailangan gumastos ng malaki. Tapos ito mga ipit, di ba kung bibilhin mo yan, mahal din yan, di ba?
Tapos ito, ang ano lang dun guys, minsan kaya siya mura kasi mga literal item na yung mga walang mga ka-partner. Ito guys, o tignan niyo to, nakita ko separate yung ulo eh. So ginagawa ko, sinisave ko yung isang part, tapos hanapin ko yung isa. Pag nakita ko, di ang saya. Ayan, 25 cents. Mahilig ako sa mga, alam niyo naman, mahilig ako sa minis. Sa mga cute-cute. Ayan, guys, bibili tayo ng mahal. Di ba, ang cute na ito. Tignan mo, oh. Ano ba siya? Anong brand niya? FG. May mga ano dun guys, yung mga mamahaling mga ano, mga toys. Pero yung iba box na lang. Pero may mga iba yung mga maliliit kagaya nito o naiiwan. Ayan, 25 cents. Napaka-cute. Tapos, ito, ewan ko rin kung ano. Pero pwede ko itong ibigay sa mga bata sa church. Malapit na rin kasi mag-birthday si Alona. So, medyo kaya ako napapadalas doon kasi nag-iipon ako ng mga item. Ito ang cute. Mga iba-ibang ipit. Tapos may mga loose doon ng mga ipit. Pinagsasama-sama ko na lang. Pero ito magkakasama. Ang cute na ito, oh. Tingnan niyo siya. Ano siya? Chips. Baka kainin ni Marcos. Mahilig yun sa Pringles. Tapos, ayan. Mga cute-cute na mga ipit-ipit. So, totoo, maglilinis ba ako? Maghuhul ako. Pero wala lang. Gusto ko lang pakita sa inyo yung mga nabili ko today. Tapos, ito. Ang cute din bow. Pero wala siyang. Pero marami naman akong ano. Ang cute. Tingnan nyo naman, guys. Diba? 25 cents lang yan. Ito, mga ano, jewelry box. Ito naman mga pang-cover ko. Isang set na siya. Meron din ako guys nabili doon na ano. Ang cute. Ayan siya. Ano siya? Reusable na cover ng ano. Ayan. Pang-cover ng mga mangkok, ganyan. Tapos, ano mo lang siya, hugasan mo lang siya. Pero parang medyo, ano to, no, medyo manipis. Yung mga may mga ganito ako, pero medyo makakapal. Tapos, ito, gigift natin dun sa kasama natin sa church kasi may baby siya. May isa pa ako nakuha kahapon eh. $1 kasi kahapon, $2 na man ngayon. I mean, kanina pala. Ito, ang cute. May nakita pa ako isang damit kasi may baby siya. So, yan. Sana magustuhan nila. Ang cute-cute kasi. Ang dami dun mga pang baby. So, ayan. Tapos ito, ano bang tawag dito? Kaleidoscope ba to? Bibigay ko sa mga bata sa church. Mga simpleng bagay lang pero matutuwa yung mga yun. Lalo na si Alana, mahilig siya sa mga kakaibang bagay. Ayan. So, papamigay din natin sa mga bata. Kasi pang-gift natin sa Pasko sa church. Ano pa ba? Tapos ito, yung film ng camera ni Alona. Kasi meron kaming nabili sa Goodwill na camera na gumagana pa. Tapos kailangan lang niya ng, nagpiprint siya eh. Tapos ito siya yung film nun. Tapos, ayan, mga ipit. Ayan, kinukuha ko yung mga ipit kasi mahal din yan guys pag binili. Ay. Tapos, eto naipon ko yung mga stones. Kinukuha ko siya. Wala kasing pumapansin. Tinatapon na Manila. Sayang naman. Ayan, oh. Hindi ko alam kung para saan to, pero ang cute kasi ng mga stone. Sabi ni Daddy, kalat na naman yan. Pero i-display ko yan na maganda para hindi siya magmukhang kalat. Parang cute kasi ng mga bato-bato, oh. Sarap lang nila tignan. Tapos, ayan, isa pa uling baby doll. Tapos ito, ano yan, ice roller. Lalagay mo ata ito sa, tapos ipang roll sa face. Ano pa ba? Ayan, ito mga ganito. Ay, tapos pala may mga nakuha akong mga spatula. Tapos ito, yung pinaglalagyan ko nito. Wait lang ah. Pakita ko sa inyo, nakakuha din ako ng shoes. Ayan.
Ayan. Ito guys, kanina nakuha ko to 25 cents lang. So, ganun yung napansin ko yung ginagawa kasi nung iba. Pag may nakita silang shoes, kunwari, sakto siguro sa kanila or what, tinatabi nila at hanggat ikutin nila yung mga beans, hanggat makita nila. So, ako, nakaswerte ako, nakakuha tayo ng 25 cents na shoes. At saka, ito naman, $1 to kahapon. Para siyang loafer. Yan, gusto ko kasi bumili nung nakaraan, kaya lang namamahalan ako dun sa Sperry. Gusto ko ng loafer sana. Kasi malamig na ngayon, guys. Pro shoes dapat. Madalas may mga boots naman ako, pero parang bet ko lang. Ito naman nakaswerte ako. 43 yung size niya, pero kasya sa akin. Parang Chinese brand, size ba to? Yung parang Asian, parang kagaya sa atin sa Pilipinas yung sizing nila. 43 pero kasya sa akin. Malaki pa ako, guys. Tas eto, nakuha ko lang din $1. And electric fan. May ganito yung kasamahan ko kaya alam kong gamitin. Hindi nila pinapansin, hindi nila alam electric fan to. Sinacharge lang siya dito. Tapos yan. Yan, naririnig niyo ba? Yan, may hangin siya. Yan, pang ano to, pag summer. Lagay natin dyan yan. Ano to, medyo mahina na lang yung battery, pero na-charge naman siya. So, ayun. Anyway, hindi ko na alam kung ano pa yung... Ay, ito pala. Ito din, nakuha ko doon. Maganda to. Ang dami ko lang pinuntahang store. Hanap ako ng hanap dito sa US. Di sila mahilig tinda ng mga ganito. Oh. Yung parang, yung ginagamit sa paglaba. May nakuha din ako nung nakaraan, isa sa pang-bra naman. Ito, ano naman siya, yung mga damit na ayaw mong, pang-protect to, ano to, wash bag yung tawag nila. So, ayun lang muna. Then, tara na, maglilinis na tayo. Ito pala, mga ganito. Oh. Nag-iipon din ako ng mga ganito. Mamaya, pag nagbalot tayo ng regalo, pakita ko sa inyo yung iba ko pang mga nakuha. Iniipon-ipon ko lang sila hanggat sa, kasi ipapamigay ko pang sa mga kasamahan ko sa work, sa church, ayan. So, papakita ko sa inyo. Mga, syempre wala tayong budget Ay, at saka yung mga pambalot pala nila, guys. Doon na rin ako kumukuha ng mga pambalot. Pakita ko lang sa inyo yung room namin na mahal. Ay, hindi. Ay. Ayan. Makalat, guys. Saan na yung mga pambalot? Hindi ko na alam. Pero nakuha ko rin to. Ano to? Pang red ba tawag dito? Yung pang sabit sa, sa door. Pagkakapasko. Ay, ano ba? Spring? Autumn? Hindi ko alam, guys. Anyway, ito pala, pakita ko sa inyo. Natutuwa ako doon kasi, di ba guys, mahilig ako sa stationaries. So, ayan, nakakuha ako ng cute na mga sticker set. Ay, tsaka mga nails pala. Ito, oh. Di ako nagsusuot na masyado ng fake nails kasi medyo hassle pag nagbubuhat ng nagli-lift. Kakaiba yung feeling kaya hindi na ako naglalagay. Hindi rin ako nagpapaayos ng kuko kasi ang mahal. So, pag medyo may times lang na trip ko lang kuko, ayan. May nakuha ako nung nakaraan. Hindi ko na alam kung saan na nakalagay. Ay, ito. Pero bala ko to lang ibigay kasi hindi ko naman to susuotin for sure. Kasi sobrang haba. Pero ang cute kasi, kompleto pati. Ito. Ayan. Niregalo ko dun sa kasama ko sa work kasi milik siyang magkuko. Ang cute. Ito nung isang araw nabili ko $1. Ang cute oh. Tignan mo, may mga ladybug pa. Ibigay ko kay Zizi dun sa kasama ko sa work sa hospital. Ito naman, baka i-try ko. Gusto ko yung mga ganyan lang kay-iksi. Sakto kasi siya sa kuko ko, maliliit lang. Ayan. Mga customized ata tawag nila dito. Pero cute. Tapos eto, natutuwa ako dun guys. Kasi, ang dami nilang mga stickers na gusto ko. Ayan o, tama mo. Isang set yan. Ang cute. Sino mahilig sa stationery? Ano na siya? Ganyan siya oh. Marami siya ibabang klaseng sticker. Ayan. Sobrang dami. Ayan. Sa mga ganito ko talagang, parang ito yung mga kinasasaya ko. Pag parang treasure to, pag nakakita ko ng ganyan. Ayan o.
Mga ano siya, eh, Japanese ba 'to o Chinese? Parang Chinese character yung iba. Pero ang cute kasi. Ayan, ang dami. Anyway, tara na, magbukas na tayo. Ang dami kong sinasabi. Sama ko lang kayo. Hindi na ako nagluto kanina. Kasi guys, may times talaga na tinatamad ako magluto. Sa mga nagsasabi pala na organize ako, salamat po pero parang minsan hindi ko na-feel na gano'n or na-overwhelm lang ako. Gusto ko naman talaga maging organized, kaya lang, 'di ba? Minsan marami tayong excuses, pero minsan talaga mahirap magpaka-organize pag may mga parang pag feeling mo ikaw lang yun, ikaw lang yung gusto gano'n. Ay, ito rin pala guys, pakita ko sa inyo. And part ano siya, ay ito kasi, so yung kape ko minsan sobrang dami kong ginagawa, hindi ko na nainom. Ano yan, mark ng coffee. Pero mawala yun mamaya. Pero para lang makita niyo yung itsura niya. $1 ka lang din ko nakuha. Sobrang mahilig ako sa heart. Ang cute no, di ba? Brand new din ko lang nakuha ko eh. Wait, ibasa natin. Parang minsan masarap kasi masarap mag pamper ng self natin. Simpleng ganyan lang. Ayusin mo yung ano mo, yung paligid mo. Then afterwards, reward mo yung sarili mo sa mga simpleng bagay like um, snack na medyo aesthetic. Yan, nakaka-happy yan sa pakiramdam. Mga simpleng ganun lang reward. Hindi na tayo kasi makalabas. Kumbaga kung gusto mo mag-coffee shop, hindi naman ganun. Kasi syempre may mga ano ka, okay na siya. Ganyan siya. Hindi mo kasi mapapansin na heart. Hindi ko nga rin alam na heart to. Na-surprise na lang ako pagdating dito. Alam niyo naman, mahilig ako sa mga puso-puso. So, ayun lang. Ay, ito pala. Guys, ito yung nakuha ko. Kanina din. 25 cents dalawa na. Ang cute niya. Ang ganda ng ano niya. Solid yung pagka-wood niya. Cute lang. Mahilig ako sa mga wooden items. Tapos, ito pa yung nakakapagpahati sa akin. Nung nakarang araw, $1. Pang matagal na ako naghahanap ng pang sandok sa kanin. Tapos, ito, ang cute. Dalawa siya, guys. Dalawa siya. Ang cute, 'di ba? Fishy. Tapos sobrang ganda rin nung type ng may wood kasi na parang magaan. Ito kasi alam mo na solid siya. Yung feel niya kasi minsan yung ito nabili ko to sa Asian market. Ito yung mga nabibili sa Asian market. Ano siya, kata nyo? Para siyang nagmumulmul, naghimulmul. Ayan, naku, malulubat na pala. Anyway, sige, maglilinis muna ako. Pakita ko na lang sa inyo yung, ano tawag dyan, after. So, ayan, medyo okay na siya. So, ngayon naman, lilinisin natin yan, yung mga yan, kasi, guys, nililinis din yan. Kasi mag-editor yung asawa ko. So, para alam niya na nililinis din. Feeling ko kasi sa aming dalawa ako lang yung tagalinis. So, yan. Nakuskus po yan. Ito kasing bahay namin dito, guys. Medyo luma na to na apartment. So, may mga part talaga dito na kagaya niya, wala naman na tayo magawa kasi luma naman na talaga siya. And, maintenance na lang tayo. Yung mga, parang yung mga grout nila parang nagkakanda-tanggal-tanggal na. Anyway, hindi naman tayo forever dito. So, let's make the most out of what we have. Importante naman meron tayong sisilungan. Tapos tuloy pa rin ang pangarap. Diba? So, ngayon guys,
nangangarap naman na kaming magkaroon na ng sariling bahay. So, nabanggit ko na yun sa ibang video namin, 'no. So, nung pagdating namin dito sobrang amaze na kami dito kasi yung magkaroon ka lang ng sarili mong bahay. Kasi pagdating namin dito guys, nakitira lang kami sa, family nung asawa ko dun sa mga kamag-anak nila sa Cali. So, siyempre mahirap din kapagka 'di ba, hindi mo sariling bahay kasi siyempre 'di ba, hindi ka makakilos ng maayos, 'di ba? So, nung nagkaroon kami ng sarili naming bahay, talagang ang saya sa feeling, 'no? Kasi siyempre, um, magde-decorate ka, mga ganyan, pupunuin mo yung bahay. Pero itong bahay namin, guys, kung mapapansin niyo, mga kung ano-ano lang yung mga gamit namin. Kasi mostly yan, mga, ano na, mga nakuha-kuha lang namin yan sa kung saan-saan. Yung mga, syempre para makamura. Hindi kami bumibili masyado talaga ng mga brand new na gamit. So, yun naman ang goal namin is, yung first year namin dito sa US is adjustment period. So, wala rin naman kami talaga kasing pambili. Kahit dalawa pa kami nag-work, marami pa rin kaming responsibility sa Pilipinas na kailangang tapusin. Kailangang, syempre may mga pangangailangan ng mga family natin. 'Di ba? Kagaya may mga emergency. Guys, ano nga pala yung, kung napapanood niyo mga video sana, um, pag-pray niyo yung mother ko kasi na-diagnose siya na meron siyang aneurysm sa brain, pero unruptured yun. So, win-work up pa yung kanyang diagnosis for Parkinson's, pero most likely, kaya kami nagpa-consult is napapansin namin na iba yung lakad niya. So, ayun. So, malaking chance na meron siyang Parkinson. So, accidental finding lang yung kanyang brain aneurysm. So, ayan. So, isa pa rin yan sa mga alalahanin namin, no? So, isa talaga sa mga goal ko sana is madala ko dito yung parents ko, kagaya ng mga pangarap ng marami sa atin. Pero, ayan, medyo mahirap siya matupad sa ngayon. Pero, di ba, wala namang imposible pag-pray na talaga namin yun kay Lord. So, ayun o, napunta tayo sa aking mother. Naalala ko lang no, sa nanay, pagaling ka, tsaka sa father ko din, kasi na-stroke siya before. So, medyo mahina na rin siya. So, ayun, pangarap ko sana mapunta rin sila dito. At least ma-experience man lang nila makapunta ng Amerika, di ba? Tapos makapagbakasyon, ganyan, makasama ulit yung mga apo nila. So, yan. Yan ang mga goals natin in life. So, ayun, alam nyo guys, mahilig ako manood ng mga organization sa, nasa Pilipinas pa lang. Yan ang ginagawa ko pagka medyo, kung medyo na, kumbaga, nawalin ako ng motivation is na nanonood ako ng mga video sa US ng mga nag-organize o kaya mga kung sino-sino lang mga pinapanood ko. Tapos natutuwa ako kasi parang sa mga video na napapanood ko, parang naiisip ko, wow, ang gaganda ng bahay nila. Parang, well, posible lang naman yan kasi marami silang resources, 'di ba? May kaya sila, kumbaga, parang out of reach ang feeling ko. Parang nice to lang. Pero nung pumunta kami dito, nung nag-Thanksgiving, so nakapunta kami dun sa isang bahay ng isang Filipino na kasamahan natin dito na nurse din sa South Carolina. So pagpunta namin, grabe, sobrang ganda ng bahay. Parang naisip ko, parang ganda yung mga napapanood ko sa mga sa mga video ng mga organization na gaganda ng mga bahay. Posible pala. So parang ayun, parang na-trigger or nag-boost yung aking na naman, parang pangarap na ibang level naman na yung ating mga mga gusto. So, pag-uwi namin ng bahay, parang ang kalat-kalat naman sa bahay. Lalong na-stress na. Siyempre mako-compare mo, pero at the same time, 'di ba, may inspired ka kasi posible pala, 'di ba? Kaya nakikita ko din yung mga picture ng mga kasamahan natin na medyo nauna na dito, mga friendship natin. Ang gaganda ng mga bahay. Akala ko pangarap lang yun dati. Pero medyo parang na siya, abot kamay, kumbaga. So, yun na ang ating isa pa ring mga um, pinapangarap. So, kung nasang phase man kayo ng ating life,
So, enjoy nyo lang guys. Kasi, yan din ako nung dumating ako sa phase na ganyan na nag-aantay, ganyan na mamarap, diba? Masarap na, diba? Masarap na meron kang, parang may goal in life ka. So, parang may tina-target ka. So, stay inspired sa mga kunars ka dyan, na mga nangangarap. Or sa kung sino man. So, kung napanood mo man itong video, sana manatili kang inspired sa buhay. At, i-take natin as a challenge yung mga um, pagsubok na ating pagsubok. I mean, i-take natin siya as a motivation, yung mga challenges natin in life para lalo pa tayong patuloy, ganyan. So, masarap na naka-experience tayo ng mga hirap sa buhay kasi lalo mong appreciate yung mga bagay na masasarap. Lalong tatamis. Laging sinasabi na lalong tatamis kapag napagdaanan mo yung yung hirap ng buhay. Kasi alam niyo guys, dati kaya sobrang gano'n na lang ka-appreciative ako sa mga bagay-bagay. Kasi as in lumaki talaga kami na mahirap. Yung bahay namin dati, yung nung college ako, yung nirerentahan namin, kwarto lang siya maliit, tapos yung kusina namin is anong tawag dyan, yung extension lang ng bubong nung apartment na yun. So, ginawan lang ng tatay ko doon ng lababo, ganyan. So, wala akong alam sa mga paglilinis-linis ng bahay kasi, ayan, wala naman kami mga ganun, So, alam nyo ba itong mga ito? Naalala ko lang, yung mga water stain. Hindi ko kasi alam nyo, wala kami yung faucet na social eh. So, yung mga water stain na yan, guys. Ayan, yung mga ganyan. Medyo natanggal ko na kasi. Nagbabakat kasi yan. Ayan o, parang ganyan o. Nagbabakat siya. So, dapat dyan, guys, inaano siya, sinasabon din siya. Tapos, pagka basa siya, tutuyuin mo siya para hindi siya mag-stain. Ayan. Diba? Para aesthetic pa rin yung bahay. Ganyan. Hindi natin ito palagi nagagawa. Pero kung hindi ko man ito magawa, sana magawa ng asawa ko. So now you know, Daddy. Ayan. Tapos, yung mga ganyan, guys. Yung mga, ayan, oh. Ayan. Guys, talaga, no? Hindi para sa asawa ko talaga. Ayan, pinutos yan. Siyempre, para malinis. Ayan. Dito kasi, guys, hindi kagaya sa Pilipinas, no? Iba tayong aasahan. Dito wala. So, kailangan kung hindi man tayo sanay sa mga gawaing bahay, talagang ako honestly, hindi naman din ako ganun kasanay sa gawaing bahay kasi syempre na nasa Pilipinas, may iba kang inaasahan. So, usually focus ko sa trabaho, ganyan. Pero minsan, pag may time ako, naglilinis-linis din naman ako. Pero once in a blue moon. Diba? Alam nila nanay yan. So, ayan. Pero pag naglinis ako, guys, malinis talaga. So, alam mo nanay ko. Kasi, kapag naglinis ako talagang pinaglalaanan ko ng oras, panahon, ganyan. Medyo ok din ako, paminsan. Pero sa work, guys, sa trabaho, pinapractice ko na ngayon na medyo nakaka-adjust na ako. Dati kasi, yung mga kunwari paglilinis ng kasi syempre hindi ko naman alam kung pwede ko bang pakilaman yung gamit ng pasyente ko. Yung workspace mo doon, yung yung sink baga ng pasyente. Dati kasi, nung bago ako, hindi ko yung pinakikialaman. Kasi syempre hindi ko naman alam doon kung ano pwede kong gamitin, pwede kong galawin, pwede kong itago, pwede kong hindi. Pero guys, pag bago kayo, maging observant kayo kung paano yung ginagawa ng mga tao. Minsan kasi may mga trainer na hindi sila particular pagdating sa cleanliness, Pero yung iba, swerte ako kasi yung nakasama ko, medyo particular siya sa ganun. So, minsan sasabihan niya ako, though hindi niya ako kumbaga, no pressure. Parang, ang goal niya kasi is, kung ano kaya ng time mo. Pero ideally, ganun. So, sinasabi niya, pero hindi naman niya, kumbaga, parang kagaya sa atin na sa Pilipinas na dapat ganito, ganyan. Hindi siya ganon. Yung mga trainer dito guys, parang hindi mo mafe-feel na parang superior mo sila. Kumbaga, at least sa experience ko, parang
um, ano sila, nire-respect nila kung ano yung alam mo, which is mahirap minsan kasi parang, hindi kasi minsan parang kung hindi ka tuturuan, hindi mo naman malalaman, 'di ba? So minsan kasi parang feeling ko, parang dahil alam niyang may experience na ako, parang may mga bagay na hindi niya na tinuturo sa akin. Yun ang kagandahan kung meron kayong ano, kung meron kayong mga so kung magkakaroon man kayo ng trainer, mas maigi na um, ano ba? Na iba-iba para iba-ibang perspective yung nakikita niyo. Kung meron kayong option. Ha? Pero minsan naman talaga hindi naman laging available yung pinili mong mentor eh. O yung ibinigay sa'yo, minsan hindi naman may times na iba. Kaya, ayun, pasalamat din kayo kung minsan maiiba para makakita kayo ng ibang perspective. So, ayan, o, diba? Tcharan! Medyo makintab na siya. Diba? Ayan, okay na. So, one down. Ngayon naman dun tayo sa CR. Guys, natutunan ko lang yan yung shine-shine. Dati hindi ko naman napapansin yan. Pero may naging pasyente ako kung ano tawag doon, house case. Naganon din kasi ako before. Nung mga bago-bago pa lang ako. Yun tinuro niya sa akin. Yung matanda na ano. So, maganda din na nakakapunta ka sa mga bahay kasi natututo ka. So, tinuruan niya ako na ganun. Gusto niya na, ang tawag dyan, spotless. Yung ultimo itong sink. So, sabi niya sa akin, after mo magamit ng sink, pupunasan mo yan. Ganyan. Para hindi siya nagkakaroon ng watermarks. Ganyan. So, di ba kung lumaki tayo sa hirap naman, alam yan kasi wala naman tayong, ang tawag dyan. Yun. Anyway, so doon naman tayo ngayon sa CR. So, ito guys, ang aking paglinis. Ayan. So, pagka maglilinis ako, mabilisan lang kasi may mga junakis ako. So, kailangan, tayo. Hindi ako pwede magbabad sa CR. Pero kailangan natin ng mask at saka gloves. Guys, pag nurses, lalo na pag sa bedside, di tayo pwede madilim na. Kasi dito guys, tayo talaga yung magpupunas ng tae, ganyan. Kasi hindi mo naman pwedeng iasa lahat sa mga tech mo. Yung mga times na busy rin sila. Sa Pilipinas, no, usually, itinedelegate natin yan sa relative. Dito kasi guys, di pwede. Tayo talaga yung gagawa. Or, pwede mo namang i-delegate, pero not all the time. So, ako kasi sa, geriatric. So, madalas ko na ganyan. So, sanay ka na lang din. Ayan. So, mahirap ang buhay. Hindi natin pinupulot lang kung saan yung ating mga kinikita, no? So, ayan na. Ganyan lang naman.
simple lang ang aming setup dito sa aming CR. Ayan, bili yan ni Daddy. Diba, marunong din siya mag-decorate. So, ayan, malinis na. So, doon naman tayo sa kabilang CR. Tcharan! Okay, so ayan na. Saglit lang yung paglilinis natin, guys. So, pag magaganyan kayo, pag medyo na-stress kayo, simplehan nyo lang. Hanap kayo ng sistema na hindi naman sobrang nakakapagod para sa part nyo. Yung sustainable ba na way ng paglilinis. So, ayan, okay na, di ba? Medyo shiny na siya. Tapos, ayan, cute, diba? Nalalagyan ko ng sabon. Ang sabon na to, matagal na to sa akin. Yan lang, wala naman masyadong art itong CR namin. Tapos, ayun pala guys, reminder guys, pag gagamit kayo ng itong wipes na to, ito diba yung ginagamit ko pang linis ng CR. Ayan, gamit kayo ng gloves, itong wipes. Ito yung ginagamit dito sa mga ospital. Gamit kayo ng gloves and suot kayo ng mask pag maglilinis kayo ng mga banyo nyo. Kasi enclosed space yan, open nyo yung door, tapos open nyo yung exhaust fan para hindi nyo malanghap, tapos suot kayo ng mask. So, ako kasi wala akong makitang mask. Tapos, hindi ko na masyadong binuksan na sa kwarto to tulog yung bata. Tapos, yan. Pero binuksan ko ng exhaust. Tapos, mabilis lang. Para limit yung exposure niya sa mga ganyang toxic na substance. So, ayun. So, ganun din sa hospital, no, guys? So, make sure nyo na pag nagbe-bedside care kayo, tingnan nyo rin yung paligid kasi kasama yan disinfect high-touch surface, kasama yan sa natin, sa mga responsibility natin. So, huwag nyo namang iwan na messy kahit gaano kayo ka-toxic, 'di ba? Find time to clean after ourselves. So, hindi lahat ng mga nurses ay may ganong klaseng awareness, pero kung naabutan mo ng ganon, wag mo nang iwan na ganon na madumi. So make sure mo na malinis. Tsaka mas maano sa pakiramdam ng pasyente na maliwalas yung paligid. May mga pasyente talaga na medyo ayaw nila na ginagalaw. Papaalam muna kayo kung okay lang na linisan niyo. Ako nagpapaalam ako. Tapos make sure ko yung mga hindi naman kinakailangan, tinatabi ko dun sa mga drawers nila. Tapos sinasabi ko na nandito ko nilagay, mga ganyan. Kung gamit nila ha. Pero yung mga pasyente na wala naman ng ulirat, yung mga wala ng pake. Yan, yun na. Basta alam niyo kung saan nyo nilagay, endorse nyo, or sabihin nyo na andito yung mga gamit, ganyan. Tapos kung ano lang yung mga kailangan, yun lang talaga yung iniiwan. Minsan hindi talaga ako nag-iiwan ng clutter dun sa sink para maayos din yung isip nyo. Anyway, yun lang for cleaning. So ngayon, magbabalat naman na tayo ng gifts. Hindi ko nabanggit, no? Regarding dito pala, reminder ko ulit, no? Pag gumagamit kayo ng mga wipes na ganito, hayaan nyo lang siyang tuyo bago nyo punasan ulit. Kasi ang concept ng mga ganitong klaseng wipes is dry time is kill time. Nakikwenta ko lang kasi guys, dito nung bago akong dating, hindi din ako sanay gumamit yung wipes. Pero yun nga, ang turo nila dito is ganyan. Dry time is clean time. So, kagaya nung pag nag-insert kayo guys, di ba usually tayo finafan natin or kaya pagka nagpiprick tayo for CBG or for blood sugar, di ba finafan natin? Bawal yun guys. Hayaan mo lang siyang dry ng kanya, bawal i-fan. Kasi mag-introduce ka lalo ng mga bacteria. Pero sa ganito naman, hayaan mo lang siya, air dry lang. Yun yung kanyang, kill time niya. No need na banlawan yung mga ganito. Mas maganda rin siya pang linis kasi, ayan. Hindi mo na siya sasabunin. Pero ito minsan sinasabon ko itong part na to. Sinasabon ko tapos pinupunasan ko ng wet na tissue. Kanya-kanya naman siyang kanya-kanyang technique. Para makita niyo. Kanya-kanyang technique naman siya
Ganyan, pinupunasan din yan. Kasi yung mga oil, nabibuild up dyan. Hindi na nga sana may pang-cover dito. Pero hayaan na natin. O, diba? Kahit pa paano medyo okay na medyo malinis ang ating sink bago tayo matulog. Pero hindi pa ako matutulog. Ano oras na guys? Mag-alas 3 na. Pero inaantok na ako. Pero kailangan pa natin magbalik kasi ng regalo. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, itong Piggy na yan, tsaka itong Crybaby ba yan. $1 ko lang din yan nakuha doon. May mga ganun silang item. Tapos ito, oh, cute! Tingnan nyo to guys. Mga Pop Mart. Ayan, 3 piraso yan sila. Magandalaglagan na itong mga laruan ko. Ayan, 3 piraso yan. Ayan, nakuha ko lang yan $1. Doon, ang cute, diba? Wala lang, nakaka-happy. Ayan, meron siyang Pop Mart. Ang cute. O, diba? Tapos, ito rin mga sticker na nakuha ko lang din doon. Kagaya din ng kanina. Sticker. Happy ako sa mga bagay-bagay makakapitan sa buhay. Guys, yung collection ko ng Miffy na mga remnant yan. Tapos ito yung mga nakuha kong bago. Lagay natin sila dyan. Yan. Tapos ito, sino ba to? Kalimutan ko na yung pangalan niya. Yan, sa Naruto. Tapos ito, hindi ko ito kilala, pero ang cutie niya. Lagay natin siya dito. Tcharan! Diba? Ang cute! So yan, mga kakita na mga nakita natin. Ito ang cute to. Crybaby ba yan? Cute. Ayan. So ayan guys, yung mga ilan sa mga babalutin natin. And so yung mga iba dito guys, matagal ko nang pinapibili. Kaya ito mga regalong pambata. Ayan, binibili ko siya ng sale. Para tipid. Pero matagal ko na inipon-ipon yung mga ibang items dyan. So ayun, hindi ko na yung pagbabalot ko, pero pakita ko na lang sa inyo yung after. So ayun lang. Guys, so hindi lang yung natapos ko. Dami ko pang mabalutin, pero hindi na kaya ng powers ko. Mag-alas 5 na. So, alas 5 na pala. So, ayun lang muna for today. So, nahabol ko kasi yung oras kasi pagka nagising na yung mga anak ko, hirap na balot. So, pero no choice tayo kasi kailangan natin matulog kahit konti kasi mamaya may appointment tayo. And, ayun lang. So, thank you for watching. God bless everyone. Bye!